Joke time muna po tayo mga kababayan before natin pag-usapan itong naging reaksyon ng Palasyo Malacanang doon sa maitim na advertisement, political ads ni Amy Marcos. Produkto ng kanilang maitim na kaluluwa. At maitim na hangarin ni Sara. Binanatan po niya, bumuelta na po yung Palasyo Malacanang. Dinurog po niya, dinurog ni Jose Castro yung maitim na buti ng mga Duterte. Pati ni Amy. But before natin puntahan yung isyong yan mga kababayan, dito muna tayo sa mas na relax. Relax muna tayo. Joke time. Padala mga kababayan ni Marian Ditan. Nagpatawag yung isang boss ng isang kumpanya, manager ng isang kumpanya sa kanyang mga empleyado. Sabi ng manager, ng boss, makinig kayong lahat. Napag-isip-isip ko na kailangan tayo na mag-cost cutting. Kailangan magtipid ngayon yung ating company. May na yung sales natin. So kailangan talaga na mag-cost cutting, sabi po ng boss. Kaya napagdesisyonan ko na i-terminate yung mga tamad dito. Mga tamad at mga walang kwenta dito sa ating opisina. So anong masasabi ninyo sa aking plano? Lumapit bigla yung mga empleyado doon sa kanilang boss. Sabay yakap, sabay-sabay yung mga empleyado na nagsabi doon sa kanilang boss. Boss, mamimiss namin kayo. Nagets ninyo? Ang ibig sabihin ng mga empleyado, yung dapat ma-terminate yung boss. Kasi yun ang tamad. Kaya mamimiss namin anya kayo. Nabigla yung manager. Baliktad yung inaasahan mga kababayan. Akala nila isa doon sa mga empleyado ang dapat ma-terminate. Yung manager pala yung tamad na dapat ma-terminate. Mamimiss anya namin kayo, boss. Para niya, Mr. Maravillas, nalito ako doon sa kwento mo. Hindi man po ito sa aking kwento. Kay Marian Ditan. Anyway, pagbigyan na natin si Marian Ditan. Amatik na 200 pesos. Pakisend mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pesos pag nabunot ang iyong pangalan. Pag hindi, kasali ka pa rin doon sa monthly draw. So December, 10,000 pesos. Ito na. Dito na tayo mga kababayan sa naging reaksyon ng Palasyo Malacanang. Ito kasi yung sabi ni Sara Duterte. Itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen, nagluluksa. Sabi ni Jose Castro. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay ng bansa, mas madidescribe siguro natin ito noong nakaraang administrasyon na sobrang itim. Bullseye mga kababayan. Tama yung description ni Jose Castro. Ang sobrang itim talaga po yung previous administration. Ngayon po, lumiliwanag na po ang ating bansa. Dahil sa pagliwanag ng ating bansa, mas umitim yung kulay nila sa sama ng loob. Yun ang nangyari, mga kababayan. Dahil sa sama ng loob, nag-alapusit si Sara Duterte at sumama si Amy Marcos. Yun ang naging reaksyon mga kababayan ni Jose Castro. Madi-describe natin siguro ito noong nakarang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Back to you? Na back to you mga kababayan si Sara Duterte saka si Amy Marcos. Hindi na ganun yung hansay ni Amy Marcos. Ganito na. Sabi dito sa report ng
Philippine Daily Inquirer, Philippine color not black due to hunger criminality. It's turning white. Sila yung totoong maitim eh. Sila mga kababayan sumuot ng itim na talagang sumisimbolo sa kanilang pagkatao. Eh sabi ni Yosek, papunta na po sa paputi, konting kula na lang, medyo maputi na. Ito, panoorin natin mga kababayan yung press briefing kanina ni Yosek Castro. No, kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent. Yesterday, Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Galing mag-back to yun ni ano po? Ni Yosek Castro. Ang akala daw niya, yung sa nung nakaraang kampanya niya, kasi mas dinidescribe niya nito, yung previous administration. Ganon. Ang una, meron silang sinabi tungkol sa madilim. Wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. you are citing data from Okay, this is from by ito ang author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So,
mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. Madaling sabi, yung political advertisement mga kababayan ni Sara Duterte endorsing Amy Marcos, malinaw po na ang dinidescribe yung previous administration. Maitim. Patama sa kanilang sarili, madaling sabi. Hindi patama sa ating administrasyon kasi sabi ni Yossi Claire, dumilinaw na ngayon, dumiliwanag na galing sa maitim na sitwasyon noong panahon. Dahil sa inostisya, kaya dapat maging mapanuri tayo. Kapag boto, huwag maniwala sa fake news. Fake ads, political ads. Yan ang sinasabi mga kababayan ni Yossi Castro. Pangulo, this coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the president? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which is... Of course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Fake news pala. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Malinaw na fake news. Mga kababayan, ang political ads ni Sara Duterte at ni Amy Marcos, ito'y ayon, mga kababayan, kay Yossi Castro. So, i-replay natin, mga kababayan, itong advertisement ni Amy Marcos with endorsement from Sara Duterte nang sabi ni Yosek, fake news ito. Itim. Kung paglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba sino ang may pinag? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Diba, number Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Konting kulan na lang daw, sabi ni Yossi Castro. Paputi na talaga. Pero yung yung tinta ng pusit na bumuga kay Senator Amy Marcos, I think mahirapan po ang pagkulan noon kasi napakakapal ng ibinugang tinta na napakaitim galing sa pusit. Tama ba? Ito po yung pagtatanong ni Ivan Mayrina tungkol sa criminality. Na sabi po ni sabi ni Amy Marcos sa advertisement niyang maitim.
Itim na daw ang kalagayan ng ating bansa dahil sa criminality. Inustisya, tapos gutom. Ito mismo yung sagot dito ng PNP based sa kanila pong records. Hindi yung haka-haka. Kaya dinescribe po ni Yusik Castro, yung political ads ni Aiming, fake news. Di ba? Produkto ng sama ng loob. Produkto po ng maitim na budhi. Pakinggan natin yung tanong ni Ivan. General Alba, sir, good morning. The recently released political ad featuring the Vice President and Senator Marcos paints situation in the country as black. At isa po sa mga dahilan daw nito ay krimen. What does the PNP have to say about this? Yes, of course, this creates a lot of perception. But sa amin po sa PNP ay tuloy-tuloy lang po ang aming kampanya against all forms of lawlessness. But we can only speak of our what we have, no, yung ating crime statistics, which we actually reported a few days or few weeks ago, where it covers January to April of 2025 as compared to last year, where we have a big decrease of 26% sa aming crime statistics. So we stick with the reality, what we have now, yung aming data. So yung binabanggit po na yon ay it's a narrative being pushed by the other side of the political spectrum. Tama ho ba? Or ito ho ba'y perception lamang because the data does not seem to reflect that perception? Like I said, all that we see, minsan we are misinformed and disinformed, but we respect, no, sabi ko nga, yung perception nating community, but we speak of our duties na dapat naming pinapatupad, and we shouldn't be affected by these negativities kung mayroon man. And you can tell the citizenry, sir, that our streets are safe. Definitely. Of course, time to time, meron tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi kaagad masolve. But these are acted upon immediately, and for us, it does not represent the entire situation of our country. Salamat po. Thank you. Misinformation, disinformation, fake news po. Ang political ads ni Amy Marcos tapos ni Sara Duterte. Paninira lang po sa Marcos administration. Napakasama na sistema mga kababayan ng pangangampanya na wala silang paki. Sirain ang imahe ng Marcos administration ng ating bansa para silang hindi mga Filipino. Para lang sila manalo. Para manalo si Amy Marcos. Sisirain niya yung kanyang kapatid. Yan ang maitim na budhi, mga kababayan, na pinapatunayan ng kulay na kanilang sinuot. Itim na damit. Refleksyon ng kanilang maitim na budhi. Tama ba? Huwag kami, Amy Marcos. Hindi ka na makakaulit. Sabi yan ng mga mismong dating bumuto sa'yo. Mga Marcos loyalist mismo ang nagsasabi. Tama pa? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.